good morning everybody. Kamusta po kayo? Welcome back to our channel. So, today ay magiging a day in the life of a mom alone at home with 2 kids under 3. So, ayan po si Max at saka si baby ay andun sa cut at the moment, which ayan na, umiiyak. So, naisipan ko mag-vlog again. It's just a raw, very raw vlog. Kung ano lang po yung ganap sa amin. Sa aming buhay, especially, I'm still on maternity leave, of course. Today is a Tuesday, so ang husband ko, si Romeo, ay pumunta na trabaho. It's currently 8 o'clock. No, actually, 8:50 na. Yung work niya ay nagsistart ng 8 o'clock, so umalis na siya. So kami na lang tatlo dito. So, sa previous vlog ko, yun yung first time na iniwan kami na tatlo. And it was really a struggle. Ngayon masasabi ko, hindi na siya as... It is still nakakapagod talaga. Like, very tiring at the end of the day talaga, pagbabantay ng bata. Pero hindi na ako as anxious as it was yung first time. So, yun lang. Makikita nyo yung mga routine namin, anong ginagawa namin. So, gusto ko lang i-document at saka i-share sa inyo. So, at the moment, nagpa-pump lang ako. So, I'm still pumping 2 to 3 hours. Alam niyo yung mga mommies na very full yung boobs niyo. So, ayan, kailangan ko mag-pump. That's the first thing I do. Tapos, bali si Max, naka-drink na siya ng milk niya. And then si baby, na-change na din, na-fed na din ng husband ko. So, ang ginagawa pala namin, kasi nga, nag-work yung husband ko, usually sa gabi, natutulog na siya ng maaga. So, around 9 or 10 p.m., natutulog na yung husband ko. Oh, you're nappy? Okay, we'll change it later. Oh, yeah, it's full na. Okay, mama will change. So, yung husband ko natutulog na at 9 or 10. Tapos, ako yung nagbabantay sa baby. And then, gigisingin ko na lang siya around 3, between 3 to 4 a.m. Para ako naman makanap kahit konti. Well, actually, nagiging better na si baby kasi nakakatulog na siya ng 2 to 3 hours na straight. Compared to, of course, yung newborn phase talaga na parang every hour siya nagugutom. Parang hindi siya, alam mo yung parang very sleepless. Very sleepless pa rin, pero at least nakakatulog na kami ng 1.5 or 2 hours na straight. Gigising naman, ganun. So, yun nga, teamwork talaga kami. Yes, very nice. No, pinapakita ni Max ang kanyang blocks. So, ayan. So, the next thing... sige, pakita ko na lang sa inyo. Magchichika-chika na lang ako sa inyo, guys. So, come along with us. And hopefully, matapos ko to siya na vlog. Kasi, alam mo, sinabi ko, usually sa gabi, napapagod na ako. Baka hindi na ako mag-vlog. Pero papakita ko how stressed looking kaming dalawa talaga. Yun yun, guys. See you later. So, tapos na ako mag-pump. So, ito na ang aking produce for this morning. So, gagawin ko ay ita-transfer ko na siya sa aking storage bottle. But, ang nangyayari ngayon ay yung pump ko talaga parang diretso na for the day na binibigay kay baby. Parang, perfectly enough lang sa kanya ang aking milk supply. So, ang gagawin ko is separate ko na lang. So, at the moment, nauubos niya parang 100 maximum. Actually, 120 minsan. Pero, kasi nasasayang. So, ginagawa ay nag-a-add. So, for example, ito, 100 mils. Isa-separate ko na siya. And then, kukuha na lang ako ng isa pa.
para diretso na lang. Bale, parang i-warm na namin later. Which is ano lang talaga, hot water lang naman. So, yun po, bakit ako nagpa-pump if you may ask? Kasi hindi nakaka-latch ng magaling ang aking anak. Ewan ko ba. So, in the beginning, may problem talaga ng tongue. Tongue-tied siya. So, merong procedure na ginawa sa hospital para ma-correct yan. Pero, wala. After nun, hindi pa rin siya nakaka-latch na mabuti. I mean, ang ginagawa ko during one feeding sa nighttime, pinapa-breastfeed ko siya para lang ma-increase yung aking supply. Tapos, in the morning talaga, all throughout the day, nagpa-pump ako. So, alam mo yung baby na nakakatulog siya, parang napapagod siya. Hindi niya nauubos for sure. Hindi niya empty yung boobs ko, pero napapagod na siya agad. So, ayan. Naka-produce tayo ng almost 200 ml for this morning. Yun ang aking. There you go. So, gagawin ko, ilalagay ko siya sa fridge. Say hi. What's that sign? Okay. Max, let's eat breakfast. Yan na guys, while kalma pa yung isa, papakainin ko muna tong aking toddler. So, sa breakfast, ang kinakain niya naman ay itong special yogurt. Ito yung na-mention ko sa vlog ko, yung nag-update ako sa kanya. So, for teeny creamy fruit. So, ito yung recommended ng kanyang dietitian. Don't touch it, kay dirty. So, ito yung recommended ng kanyang dietitian. Kasi nga, hindi siya nagugutom, hindi siya mahilig kumain. So, kailangan is konting food, pero very high caloric food. So, I think ito yun siya. Yung parang very creamy yogurt, pero mas madami yung calories. Para kasi si Max is very active din na bata. Grabe yung parang non-stop siya pagising, non-stop may ginagawa, tatakbo, nagpi-play, ganun. So, nababurn lang talaga yung calories niya. So, hopefully, ito yung hindi masyadong maburn. Pero, as you can see naman, very pa din siya. Very thin, but very healthy kasi very active naman siya. So, ito yung breakfast niya. Bali, dalawang ganito, different flavor. Ito yung strawberry. Kanina, ito yung pinakita ko is banana. Tapos, nag-a-add lang kami ng something else. So, at the moment, for today, bibigyan ko siya ng cereals na konti. Hindi din niya nauubos. Pero, ay! Yay! Ako. Wait lang, guys. So, sinisipon siya, inubo, pero ngayon, hindi na masyado. Parang pagaling na siya. Kasi at this time dito sa UK, yung malamig na, uso talaga yung flu. Mabuti na lang, nagpa-flu vaccine na kaming lahat, except ni Baby Romeo. So, kami ni Romeo, na husband ko, kami niyang husband ko, nagpa-inject na kami ng flu vaccine. Tapos si Max, meron din dito silang in-offer sa mga children under 5. Meron silang flu vaccine, pero binibigay nila through nasal. So, sa ilong. Which is napaka-nice. So, yung symptoms niya, yun nga lang, pa din siya, nagkasipon, nagkaubo. Pero, in fairness, hindi na as worst na parang wala kang vaccine. Kasi yung last time na nag-flu kaming lahat, ito din siya una nagkasakit. Pero, nag-fever talaga din siya. So, mabuti na lang ngayon, wala siyang fever. Pero yun lang, may konting sipon. At saka, ang ubo niya, hindi din masyado. Which is very nice. Parang si Baby Mio din,
sumipon. Pero 'di ba pag mabuti nagpa-vaccine din ako kasi nata-transfer ko yung aking antibodies through sa aking breast milk. So parang hindi din siya worse compared to last time. Kasi last time, whole family talaga ay nagka-flu ng worst. Kawawa talaga. So, yan. Hey. So, one thing na na-learn ko sa pagiging mom at pagiging mom of two ay ang pagmumultitask. So, sa mga momsies na nanonood, so I think you can understand, nakaka-relate din kayo, no? So, I mean na, for example, finifeed ko tong isa, tapos, kakain na din ako. So, paubusin ko na tong isa, tapos kakain ako. So, yes, nagtatanong din kayo, bakit finifeed pa si Max? Kasi pag siya lang, hindi yan kakainin. So, yan, mga measures na kailangan namin gawin para ito ay tumaba-taba ng konti. So, while tayo magchichika, kakain din ako. Pakakainin ko siya ng cereal. So, madaming changes, madami din ako mga realizations after naging mom. One is, at saka yung, siguro ito yung topic ko. Ang topic ko ay, if you're a mom or a dad, sa lahat ng parents, or basta guardian, carer, sino ba? Nagbabantay ng bata. Grabe, it's not easy talaga. Especially pag newborn yung isa. Napakapagod. So, itong maternity leave, masasabi nyo nga, wow, walang trabaho. Pero actually, parang sobra pa sa trabaho sa work. Kaya lang, syempre dito take care mo yung mga anak mo. Which nga, very worth it naman. Hi guys! Quick update! Time check is now 20 past 12. So, kakain na si Max ng kanyang lunch. Na-fed ko na din si Baby Romeo. Pina-chill ko na siya dyan sa swing because I have to prepare Max's food. Ako, kumain na din ako parang brunch. Are you hungry?
he's signing na hungry na daw siya. So, he's gonna eat na. But I'd like to show you guys our house. Dun, 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 dun. Look at how messy the house is at this hour of the day. So, ayan, lahat ng toys ay nilabas na ni Max. And wala akong magawa. I will let him play. Kasi nga, busy tayo sa isang bata at siya gusto niya mag-play ng lahat ng toys niya. So, inopen niya lahat ng kanyang boxes, yung Tupperware boxes. Gusto ko sana na one box at a time lang kasi nga yung mess, nakakapagod maglinis in one go. Pero gusto niya i-open lahat ng boxes kanina and I was feeding the baby. I was pumping also. So, yun. Ganyan talaga naman. Usually ang aming scenario dito sa bahay. Very, very messy talaga yung toys ni Max. Ang dami niyang toys. Which is, mas okay naman. Masaya naman kami nagpe-play siya kaysa namang hindi siya mag-play. Meaning kasi kung hindi siya nag-play, unwell siya. So, that's not what we want. So, ayan. Pagpa-play ko na lang siya and then papakainin. So, ang pagkain niya ay rice with some gulay, with some chicken, tapos biniblend lang. Pa rin. We're still blending the food. I know. Afternoon na, 5 p.m. I need the help na of Miss Rachel kasi dalawa na sila ang umiyak. So, ako ay kakain muna ng snacks kasi hungry na din ako. Na padede na yung isa. Itong isa na lang ang papakainin at umiyak din yan. So, okay na yan siguro si Miss Rachel. Entertainment muna. Ideally, ayaw ko sana talaga siyang mag-watch. But, hindi kaya ng powerless. So, for now, dyan muna siya. Magpapampa ko at magsasnacks kaming dalawa. Yun lang. Update guys. Ang time now is almost 7 p.m. So, dinner time na for Max. Romeo will be here hopefully by 8 p.m. Oh, umiyak na yung isa. Na-fed na din siya. Wait, guys. Okay, guys. As I was saying, dito na mag-i-end ang aking vlog. Daily vlog. Not daily vlog. A day in the life vlog. And thank you guys for watching. And I'll see you guys next time. Bye-bye.